Magsimula ng bagong buhay ay taong may lumang buhay. Are you agree? Amen? 'Di ba? Ang taong gustong magsimula ng bagong buhay at bagong panimula ay taong may lumang buhay. Amen? Hindi ka pwedeng magkaroon ng new kung wala kang luma. Tama? Hindi ka pwedeng magkaroon ng bagong sapatos at Rubilin kung hindi mo nakikita yung lumang sapatos mo. Amen? Hindi ka hindi mo sasabihin bago yung t-shirt mo kung wala yung lumang t-shirt mo. Ganun din po sa spiritual. Hindi mo pwedeng sabihin na may bagong buhay ka. Amen? Na hindi mo nakikita yung old na ikaw. Kaya alam niyo yung, 'di ba yung anak na the prodigal son, nung bumalik siya sa tatay niya, pinalitan din yung garment niya. Bagong damit. Amen? Bagong buhay. Kaya mahalaga po ano, na alam natin yung mga significant ng mga binabasa natin. Magkaroon tayo ng mga tanong. 'Pag di niyo naiintindihan yung mga binabasa niyo, magtanong kayo. No, 'pag nagbabasa kayo, 'wag lang kayo nagbabasa na nagbabasa. Know how to think. Paano naging gano'n, Lord? Anong ano nun? Recognition nun? Ano ang symbolic ng mga bagay na yun? Amen? Kasi it will teach you. Kaya we cannot have new things without old things. Kaya kapag tinitingnan natin yung konsepto ng Panginoon, tinitingnan niya tayo ng mga nilikha niya. Amen? Sa oras at creation na siya yung gumawa. Kaya ikaw, nakikita mo na, oh, I am ganito, ganito lang ako eh. Kasi ganito lang ako eh. Di ba? Iba yung paningin ng Lord kasi tinitingnan ka niya sa kung paano kanya ginawa, hindi sa kung paanong feelings mo tinitingnan mo yung sarili mo. Amen? Sa own understanding mo, tinitingnan mo yung sarili mo. Hindi ganun tumingin ng Diyos. Kaya ang Panginoon, hindi siya nag-create ng mga things para lang mawalang kabuluhan o walang maging kaparaanan ng lahat ng ito. Hindi siya nagtalaga ng mga pastor, ng mga apostol, propeta, teacher, mga evangelist, amen, kung wala pong kabuluhan ang lahat ng yan. At kaya din ng Panginoon na simulan yung kwento mo kahit magsimula ka sa dulo. Alam mo yun? That's God. Kaya niyang i-detalye sa'yo yung dulo ng kwento mo, Kuya Fred. Kung ano yung magaganap sa'yo, pabalik ng simula mo. Amen? We cannot do that. Hindi natin kayang gawin yun. Amen? Walang taong kaya magkwento sa'yo ng dulo, from dulo to simula. Amen? Kaya He designed us the beginning. Nagsimula siya sa beginning, mga kapatid. Hindi siya nagsimula sa dulo. Kahit na binabasa natin daw yung Bible natin, no? Huwag natin lagyan ng daw. Kahit binabasa natin yung Bible natin, in the beginning, di ba? Pag nagsisimula kayo sa Genesis, in the beginning. Amen? Tingnan niyo po yung Bible niyo. In the beginning, nagsisimula ang lahat. Pag pumunta ka sa John, ng, sa John po, ano, in the beginning, sabi din niya. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa dulo pag wala kang beginning. Amen? So, mahalaga yung beginning. Mahalaga yung starting point. Walang finish line kung walang starting line. Kaya napakahalaga ng starting point. Paano ka natututo? Amen. Paano mo binabago yung pag-iisip mo? Paano mo gustong makaunawa sa mindset ng Panginoon? Mahalaga 'yun. It is matter. That is the beginning. Pagbabago ng isip is beginning. Tinuturo sa atin 'yan. 'Yun yung mga simula na kailangan nating matutunan kasi kahit pa kahit pa yung tinuturo mo is sound doctrine, mukhang madoktrina naman yung tinuturo mo, pero hindi naman siya spiritual. And what's the use? Mangliligaw ka lang. Mangliligaw ka lang ng mga taong nakikinig sa'yo.
Kaya nga para sa mga nagtuturo, we have to learn. We have to study. Akala niyo po ba madali na magturo, tumayo lang sa harapan ninyo para mag-aral? Amen? Kailangan ng pag-aaral, kailangan na naglalaan ng oras, intentional sa pag-aaral. Kahit pa ito nagko-cause ng pagkapuyat, maagang gumising, that dun mo makikita sa isang tao kung matter yung ginagawa niya. Madali pong maghayag ng salita. No, kung gusto mo lang na magpasikat o masabi lang na may alam ka sa Bible, madali lang po yun. Amen? Pero ang tanong, matatransform ba yung mga taong nakikinig sa'yo? Nalilid ba sila into truth? Nalilid ba talaga sila sa Panginoon natin? Amen? Kaya napakahalaga how you begin. How you begin is to understand also the mindset of the Lord. Kasi ang mindset ni God, He knows the end from the beginning. Amen? Yun yung mindset ng Panginoon. Alam niya yung mula sa simula mo hanggang sa dulo at sa dulo mo hanggang sa simula. That's the mind of God. Kaya kung nakakaranas ka ng season mo ngayon, ano yung season mo ngayon? Ano yung dry out mo ngayon? Ano yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Do you think God is unknowing God? Do you think hindi niya alam na dadaan ka dyan? Do you think aksidente na nandyan ka? Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin yung intensyon ng Panginoon sa buhay natin. Kasi nga kahit nga nagkamali ka pa ng desisyon mo eh. Sa pangit na desisyon mo, kaya ding pagandahin ng Panginoon. Pag nakikita mo yung positibo at isip ng Diyos, kahit pangit pa yung nangyari sa'yo. He can make all things beautiful. Sabi ng Lord, I can make all things beautiful. Amen? Kahit pa sa tingin mo, hindi mo timing yan. Ang timing ng Diyos, hindi mo rin timing. Kaya, kung palagay mo, pangit yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yan yung perfect timing ni God. Yan pala yung elevation niya. Yan pala yung kanyang pagli-lift up sa'yo. Amen? Mukha bang perfect timing yung position nila Tatay Moises? Amen? Nung sila ay namamagitan? Mukha bang, do you think perfect timing yung tinapon ka sa mga leon? Nanay Selena, mukha bang perfect timing yun? Sa mind mo, kung ikaw ay, 'di ba, nasa feelings, umiiral, takot yun. Amen? Mukha bang perfect timing, Ate Robilin, yung tinapon ka sa balon katulad ni Joseph? Na parang wala ng pag-asa, 'di ba? Tapos hindi pa nakontento, binenta ka pa. Mukha ba siyang perfect timing sa inyo? Kapatid, binabalik ko yung tanong sa inyo, ano yung sitwasyon ninyo ngayon? Mukha bang perfect timing? Kasi minsan ang mindset natin is, Lord, bakit kailangan ko pagdaanan 'to? Ba't kailangan nandito ako sa posisyon na 'to? Bakit ito yung kailangan kong maranasan, Panginoon? Sumusunod naman ako sa'yo. Kasi nakikita mo masarap yung buhay ng iba. Amen? Mukha bang perfect timing yung nasa loob ng kulungan sila Tatay Paul? Amen? Mukha bang perfect timing yung 38 years ka na nasa tabi ng pool? Amen? Na humihiling ka ng kagalingan doon sa pool ng ng shoal ba 'yun? Yung pool ng yung dun sa tabi, yung tao na pinagaling ng Panginoon, 'di ba? I think that's the worst. Minsan yun yung mga worst time natin na God want to elevate us. Iba sa way ng paningin mo kasi hindi ka nakatingin sa lens ng paningin ng Diyos. Kaya yung mga taong dumadaan sa pagsubok, nagpapasalamat pa sila. Kaya nga sabi ng Lord, in all the things na nangyari sa iyo, give thanks to the Lord. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon kasi may gagawin ng Diyos. And yung palagay natin na hindi perfect things, perfect place, perfect na way ng Panginoon dun sa lugar na
tinapon si Tatay Daniel sa leon, 'di ba? Naging makabuluhan 'yun. Bakit siya naging makabuluhan? Naisulat siya sa Biblia. Amen? Kaya na pinag-aralan natin, na tinuturo sa atin kung gaano dapat maging isang mananampalatayang nagtitiwala sa Panginoon, na umaasa sa Diyos, na nagbibigay. Alam niyo nung tinapon siya, that's the new beginning, 'di ba? Kay Daniel, oh, tinapon yung nagtapon sa kanya. Mukha bang perfect timing yung tinapon yung kanyang mga alagad, yung 3 alagad niya sa apoy, 7 beses pang pinainit. Amen. 7 beses pinainit. Isang isang mainit nga lang siguro nabu-burn na nga tayo, talsik nga lang ng mantika, masakit na, eh. Yun pa kaya 7 beses pinainit. Pero tingnan niyo yung understanding nila. Hindi kami luluhod sa Diyos ninyo. Kahit pa itapon niyo kami diyan, iligtas ililigtas pa rin sila ng Panginoon nila. Hindi man kami iligtas ng Panginoon, pakinabang pa rin yun sa kanila. Amen. Alam nila yung kanilang nilalakaran. Alam nila yung tinatahak nila. Alam nila yung pinagsisilbihan nila. Alam nila yung Panginoon nila. Amen. At pagkatapos nun, that's the new beginning, di ba? Sumamba sa Panginoon yung mga tao na yon. Pangit sa paningin natin, pero sumamba sila sa Panginoon. Lumuhod sila lahat. At nabaliwala yung pinakamalaking statue na gawa pa sa gold. Amen? Anong sabi nila ng hari pa mismo? Sambahin ninyo ang Diyos nila. Amen? Dahil totoo ang Diyos nila. Amen? Nililid yung mga tao sa katotohanan. Amen? Kaya tayo, we have to speak the truth. Hindi natin trabaho na baguhin yung mga tao, but we have to speak the truth. Kailangan nating sabihin ang katotohanan ng pure na katotohanan. Amen? Kasi yun yung magbibigay sa kanila ng new beginning and new life. We don't have to tolerate ng mga kasamaan at maling pagsunod sa Diyos. So para magkaroon tayo ng new beginning or anything na gusto nating simulan, ibig sabihin, we need to start. Amen? Kailangan nating magsimula, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa natin at paulit-ulit natin laging sisimulan kung ano yung ginagawa natin. Amen? So napakahalaga po, napakahalaga ng lagi tayong bumabalik sa simula. Kasi yun yung unang nagbigay sa atin ng new beginning and new life. Huwag kayong mapagod na laging bumalik. Ano man yung pinagdadaanan natin, lagi tayong babalik sa Kanya. So ano yung pagkakaiba po? Amen? Now, the difference with God is God doesn't make mistake, mga kapatid. She wants you. Okay? Sorry po. God doesn't make mistake. Hindi po siya nagkakamali. Walang room na ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Walang kahit konting kwarto sa buhay mo na nagkamali ang Diyos. Ano man ang ginawa ng Panginoon, it is perfect. Kahit pa magsimula siya sa dulo ng buhay mo at magpunta siya sa simula, it is perfect. Wala tayong ability na magsimula from end to beginning. But God can. Kaya niyang magsimula mula sa dulo papunta sa unahan. Kasi ginawa niya na yun eh. Kung titingnan ninyo ang Bible, mga kapatid, hindi plan B si God. Hindi plan B si Jesus kung bakit sinimulan niya si Eva at Adan. Amen? Meron na siyang dulo. May ending na siya. Amen? Kaya, purihin ang Panginoon. The reason, bakit tayo nag-i-struggle na mga Christians, kasi hindi tayo lumalakad sa spiritual walk na gusto ng Panginoon sa atin. Iyon naman ang binibili ng Lord sa atin, walk in the Spirit.
Hindi sa flesh, hindi sa feelings mo, hindi sa emotion mo, hindi sa sitwasyon mo. Para makita mo yung vision ng Diyos. Amen? Kasi hindi mo makikita yung new beginning na pinapakita sa'yo ng Panginoon kung feeling mo ang new beginning mo, kailangan mag-move ako ng bahay. Amen? Kailangan malipat ako ng country. Kailangan malipat ako ng trabaho. Hindi po ganun. Kailangan, kasi para sa mga tao, maybe some people, di ba, yun yung kanilang new beginning kasi nung lumipat sila ng lugar, nagkaroon sila ng new beginning. Pero bihira yon, napakalital lang ng mga tao na nagkaroon ng new beginning nung sila'y lumipat. Katulad na lang po ng karanasan ko. Amen? Yung iba na may karanasan nung lumipat sila, doon nagkaroon ng new beginning kasi nawala sila sa environment. Ako rin po, nung nag-migrate kami dito sa Amerika, doon ko lang nakilala si Jesus nung nagka-pandemic. Amen? Pero napakaliit, napakakonti ng mga ganong mga bahagi ng tao. Amen? Bilang lang. But actually, kung gusto natin ng new beginning, yung newness ng buhay natin, hindi yun nagsisimula sa new location. Hindi, amen? O sa bagong sitwasyon. Hindi po, doon yun nagsisimula. Ang new beginning mga kapatid, this is month of August, ang new beginning po, nagsisimula sa loob mo, within you. Sa loob mo, nagsisimula ang bagong pagbabago. Amen? A new beginning begin from within. Sa loob mo. Amen? Sabihin mo yun sa sarili mo. Kailangan magbago yung bagong panimula. Magsimula sa loob mo. Amen? From the Spirit na nandyan na nakadeposito sa'yo. Hindi bagong bahay. Hindi bagong trabaho. Hindi bagong bag. Hindi bagong sapatos o bagong haircut ka. Bagong gupit ako ngayon bagong buhay eh. Amen? Ay, bagong taon ngayon bagong buhay eh. Hindi po. Ilan sa inyo ang nagpalit ng bagong sapatos, di ba? Nagsulat pa ng mga New Year resolution. That's not the new beginning, mga kapatid. Hindi rin ang pera. Kahit pabigyan ka ng maraming pera, kung di nagbago yung utak mo, yung isip mo, amen, wala pong mapupuntahan ng pera. Kaya ang Panginoon, dumadaan tayo sa mga trial na to kasi yun yung pagsasanay natin, ang pagbabago ng mindset, pagbabago ng isip natin, na magpasalamat sa kung anong tinatanggap natin. Kaya tingnan niyo yung mga tao, kahit nga marami pa silang pera, marirealize mo, they don't receive the transformation. They don't receive the transformed life. Kaya kung gusto mo magsimula ng new beginning, you have to begin within. Kaya yung ibang tao, kahit mga mananampalataya na hindi totoong tumanggap sa Panginoon, they still the same old person. Amen? Kasi pakiramdam nila, kailangan mabago lang yung surrounding nila. Yun yung determine nila. Yun yung akala nila sa buhay. Yun yung nagbabago ng buhay nila. But na. Kaya si Lord, from inside and out tayong binabago, hindi sa mga panlabas. Ang daming mga taong pasikat sa social media. Amen? Ito yung buhay nila, nagpapapicture sa mga bagong sasakyan, bagong damit, bagong bag, pero wala namang nabagong buhay. Pag bumalik sila sa Pilipinas, yun pa rin yung buhay nila. Kahit nagpagal sila na maging OFW, yun pa rin yung buhay nila. Bakit? Hindi na bago yung isip eh. Hindi naman kasi totoong nagsimula. Amen? Kaya ang totoong simula po, hindi sa bagong bahay, maraming pera, bagong sapatos. Kapag hindi na bago yung sa loob mo, amen, hindi mo maintindihan yung yaman na binibigay ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon po, hindi siya kumikilos sa panglabas. Hindi siya nagsisimula sa panlabas mo. Nagsisimula siya internally. Kaya kapag tinitingnan natin ang Panginoon, hawak-hawak niya ang lahat ng miracle sa Scripture na binabalik sa atin. Amen. Para makita natin yung sarili natin through His eyes. Para hindi na tayo manisi ng ibang tao. Broken family kasi ako, kaya ganito yung buhay ko eh.
Naghiwalay kasi nanay tatay ko kaya ganito yung buhay ko eh. Mahirap kasi kami kaya ganito yung buhay ko. No. You don't blame. Wag tayong mag-blame. Amen? Wag tayong manisi ng iba kung bakit ganito yung buhay natin. But we have to look at ourselves. Amen? Look ourselves. At sabihin natin, kasi the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more mo makikita na I need you. Kailangan kita. Amen? Pero hindi mo pwedeng kailanganin ng Panginoon, then at the same time, ina-ignore mo yung sarili mo. Mali din po yun. Hindi yun dapat. Hindi yun dapat mangyari. Amen? Hindi pwedeng mangyari yon na tinutulungan ka ng Panginoon, then ikaw, ini-ignore mo yung sarili mo. Hindi. Gusto nga ng Lord na magsimula yun sa'yo para maibahagi mo yun sa iba. God wants us to overflow para maibigay natin sa iba. Hindi yung ibinigay mo na lahat, wala nang natira para sa'yo. Amen? Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. We have to be smart. We have to think. Amen? Magbago tayo ng isip. Kasi that's the new beginning ng life natin. Kung dati ang isip mo, okay lang, wala nang natira sa akin, okay lang, basta kayo meron. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Then, paano na isusunod? How can you share? Kung wala ka na, sinimot mo na yung para sa'yo. Amen? So, maging matalino po tayo sa paggamit ng mga ini-steward sa atin ng Panginoon. Amen? So, para maging clear sa atin na makita natin yung sarili natin, yun yung tinuturo ng Lord. Lagi ka magsimula sa akin, anak. Para habang lumalapit tayo sa liwanag ng Panginoong Diyos, nakikita natin yung kadiliman natin. Nakikita natin yung mga dapat nating baguhin sa ating sarili at saan tayo dapat magsimula. Amen? Makikita mo kung saang part natin kailangan ng Panginoong Diyos. Anong part ng ugali mo pa ang kailangan mo pa na tulungan tayo ng Panginoong Diyos. At doon mo makikita why I need purification. Why we need purification. Why you need newest life. Bakit kailangan natin ng bagong buhay. Amen? Kasi hindi makakakilos si Lord kung nandun ka pa sa old. Amen? Kaya napakahalaga po ng bagong buhay para sa atin. Pabasa nga po atin sa Revelation 21:5 hanggang 7. Dito po ako magtatapos and ililid ko po kayo sa prayer. Revelation 21:5 hanggang 7 po. Amen. Nakamute po kayo. Meron po ba nakakita? Revelation. Amen po, amen. Amen. Sige po, Kuya Fred. Revelation 21. 5 to 7 po. Amen, amen. Revelation 21, 5 to 7. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Last verse, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Amen. Praise God po. Back to you po, Sis Ben. Amen. Purihin po ang Panginoon. God's nature is make all things new, mga kapatid. Kaya kung hindi ka mababago, yung kasunod ng revelation na yun, mababasa mo rin. Kung ano ang kahahantungan ng mga taong hindi nabago. Basahin niyo po, pag binasa niyo yung 8, kasunod nun, 9, makikita niyo kung saan dadalhin yung mga taong hindi nagbago. Kaya naririnig mo to ngayon, hindi to aksidente.
hindi aksidente na naririnig mo yung mensahe na 'to ngayon na kung nandun ka pa rin sa luma, amen, at wala ka pang binabago at sinisimulan, napakitang tao ka lang sa ibang tao pero walang totoong nabago sa inside mo, amen. It is the time, it is the day na sabihin mo sa puso mo na, "Lord, tinatanggap kita sa puso ko na maging Diyos at sarili kong tagapagligtas. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong makita ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na magliwanag ka sa buhay ko." Kasi walang ibang makapagbabago ng buhay mo, hindi ang asawa mo, hindi ang mga tao sa paligid natin. Kung hindi tayo magsisimula sa Panginoon Diyos, hindi rin natin mararanasan ang lahat ng beatitude na sinabi ng Panginoon. Ang kapayapaan, di mo yan mararanasan. Only God. Only God can give pure heart. Only God can give humility. Only God. Kung hindi ka dun magsisimula, hindi ka makapagsisimula ng new beginning and new life. At kung hindi mo yan sisimulan, kapatid, at sasabihin sa sarili mo na kailangan mo magsimula, hindi ka makapagsisimula. Parang trabaho lang yan. Kung di mo sisimulan magwalis ngayon, hindi ka makakatapos magwalis ng buong bahay mo. Kung di mo lilinisin, di ba, yung mga pagkakamali natin, magpapalinis tayo sa Diyos, magpapaayos tayo. Amen? Hindi natin yan maayos. Amen? Supurihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako, no? In your own word, manalangin din po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Para sa bawat isa po ito sa ating lahat. Amen. In Jesus' name, Father God, hallelujah. Father God, in the mighty name of Jesus, we thank you for the new beginning. Salamat, Panginoon, na inaalaw mo kami sa bawat bahagi ng buhay namin, Panginoon, na we die, Ama, sa aming mga old na mga katangian, na mga ugali, Panginoon. And Lord, give us the wisdom, Panginoon, na ma-experience namin through you. At patuloy mo kaming ialaw, Panginoon, sa bawat season ng buhay namin, kung kami ay nasa taas o nasa baba man, na matagpuan namin yung refuge in faithful stewardship, Panginoon, rather sa mga sitwasyon na nandun kami ngayon, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, nananampalataya ako na nung pinakain mo yung 5,000 na mga tao, Panginoon, na kinumand mo yung mga disciple mo na mag-gather ng mga pagkain, Panginoon, at mag-remain sila kung saan sila na andun, O God. Sa iyo, sa piling mo, sa pagtuturo mo, Panginoon, Lord, walang nasayang, Ama, na ipinagkatiwala nila ang kanilang buhay. Ganon din, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, sa mga oras na to. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay, Ama. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na ma-take din namin yung blessing, Panginoon, na ginranted mo para sa kanila. Ganon din sa aming mga buhay na nakita namin at makita namin ang katotohanan na sinulat mo upon our heart, Panginoon. Sa mga puso namin, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat, Ama, that this new chapter, new month, truly new, Panginoon, na beginning namin, O God, na bagong pag-iisip, even ang aming soul, O God, na maging bago, and even our spirit, Panginoon, mabago, Ama, in the mighty name of Jesus. Bagong pag-iisip, bagong kaluluwa, at bagong spirito, Panginoon. Create us, O God, a new heart and renew the right spirit within us. According to your word, Panginoon, na all things have passed away, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, all things, Panginoon, magiging bago. Remove every attachment ng kahapon sa amin ngayon, Panginoon. Every mindset na nag-form sa season namin na mali, Panginoon, Lord. Every habit, Ama, na nasa old man namin, O God, in the mighty name of Jesus, we rebuke, we cast out, Father God. Panginoon, baguhin mo kami by your Holy Spirit, Panginoon. Lead us, Panginoon, ng patuloy, Ama, na hindi namin makalimutan, Panginoon. At makita namin ang sarili namin na lumalakad, Panginoon, na hindi pabalik sa dating kami, kundi i-deliver mo kami, Panginoon, sa bagong kami, Ama. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-move forward kami, Panginoon, na piliin namin yung ikaw. At makita namin that we are chosen, Panginoon.
na makita namin, Panginoon, na pinrepare mo kami sa destiny, Panginoon ko, before the foundation of the world, Ama, in the mighty name of Jesus. Teach us na maging steward, Panginoon, ng every opportunity in the mighty name of Jesus. Every relationship, every resource, Father God, every grace, Panginoon, in the mighty name of Jesus, na ilalapat namin ang aming mga kamay. May we never despise a small beginning, Father. Hindi namin mabaliwala yung small beginning na binigay mo sa aming mga kamay, na pinagkatiwala mo sa aming mga kamay. At hindi namin, Panginoon ko, napabayaan yung inintrust mo mula dyan sa kalangitan na magamit namin dito sa mundong ito. Let this be the season of wisdom, faithfulness, fruitfulness, divine increase, O God, in the mighty name of Jesus. I-establish mo, Panginoon, yung bawat lakad namin, bawat order ng path namin. Lord, let our life bring glory, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, patuloy mo rin kaming pagkalooban, Ama, sa aming new beginning, Panginoon, ng newness na mga mata na makita, Panginoon ko. Yung mata na clear, O God, in the mighty name of Jesus. Anyone, pakilagay niyo po, kung di kayo busy, ilagay niyo yung mga palad niyo sa mata ninyo. Hallelujah. Lord, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng mata na nagde-desire na makita ka. Yung exactly desirement, Father God, na every form ng negativity, Panginoon ko, hindi namin makita. Yung distraction, deception, Panginoon, remove it, Panginoon, sa aming mga mata, sa aming mga isip, na nagpo-poison sa amin para makita ang clarity, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong mapulfill sa aming mga buhay through your will, Father God. Yung purpose mo, yung divine mandate mo sa aming mga buhay, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Panginoon, nagpapasalamat ako na marere-focus ang mga matang ito na maset, Panginoon ko, sa price, Ama, na nilaan mo, Panginoon ko, para sa bawat isa sa amin, kung saan ang price na yun ay walang iba kundi ang yung bugtong na anak na si Jesucristo. Through Him, Panginoon. Let us see the world, Panginoon, kung paano mong nakikita ito. Hayaan mo na ma-perceive namin, Panginoon, yung leading, Panginoon, na ikaw ang gumagawa, ikaw ang kumikilos, Panginoon. Kung sino ang tumawag sa amin, yun yung maging kami, Ama. Kung sino na ikaw na pumili sa amin, yung maging ikaw kami, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Lord, salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng fresh vision. Renew our understanding. Open our eyes, Panginoon. Our heart, Panginoon, na mag-walk in wisdom, discernment, and complete obedience, Father. Na magkaroon kami, Panginoon, ng everything, Ama, na kinreate mo para sa bawat isa sa amin. Today, Ama, in the mighty name of Jesus, ngayong araw na to, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na tanggalin mo ang mga kaliskis, Panginoon, ng aming mga mata, O Diyos, na makita, Panginoon, at ma-remove sa aming mga mata ang lahat ng mga negatibo, ang lahat ng mga mali, ang lahat ng mga shadow ng nakaraan, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na nagve-veil at naghihindrance, Panginoon, para makita namin ang katotohanan, Ama, ng iyong mga salita at mga turo mo na nagbibigay sa amin ng tamang daan, O Diyos, ng mind and character of Christ, Panginoon, na magbibigay ng beauty sa amin, O God, in the mighty name of Jesus. Maging katulad kami ng business mo sa mundong ito, na isik ka namin, yung kingdom mo, ang isik namin, yung righteousness mo, ang isik namin, at makita namin, Father God, in Jesus' name. And Father, glorify yourself, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga vision, Panginoon, be your vision. Let your desire be our desire, and let your step be ordered by yours, Father God. And let our life bring honor, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Praise God and thank you po. God bless everyone. To God be the glory po.